the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Mga mahal kong kapatid, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. At nandito po tayo ngayon sa atin pong Romans chapter 14 sa atin pong pinag-aaralan. Ngayon po mga kapatid, umpisahan na po natin sa Romans chapter 14. Kung ngayon po ay mayroon pong mga Biblia, pakibuksan po ninyo ang inyong pong mga Bible sa aklat po ng Romans chapter 14. At umpisahan na po natin sapagkat nasa part 1 na tayo at ang Romans chapter 14 hanggang verse 23 ito. So kahit kalahati lang po ang atin pong matatapos ngayon. Kung luluobin ng Panginoon ay makapag-aral po tayo ngayon muli. Salamat sa Panginoon. Ngayon, sabi po ng Bible sa verse 1, accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. Now, sabi sa Tagalog, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Sa verse, sa English, sabi po ganito, pagkakasabi niya, di ba? Accept, the word accept the one whose faith is weak. Kahit po sa Greek words, yung weak na yan, ang tinutukoy po niyang pagiging weak dito, mahina, hindi lamang physically, hindi physically, kundi spiritually. Sa Greek word, ang original po niyan ay wala pong hidden meaning doon na nakasulat, kundi talaga weak, mahina. Yun na yung ibig sabihin nun. Mahina sa spiritual na bagay. Kaya ang sabi niya, accept the one whose faith is weak. Yung kanyang faith ay weak, without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything. Yung isa, pwede siyang kumain ng kahit anuman ang gusto niyang kainin, but one person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. Kasi ang pinag-uusapan dito kasi, nung panahon ito, noong when Paul wrote this in the Romans believers, sa mga taga-Romans, makikita natin diyon na may mga pagans at may mga Judaismo na naging Kristiyano. Ang iba po sa kanila ay mayroon po silang background ng pananampalataya ng Judaismo. Ang iba po talaga naman ay nag-umpisa sa pagiging pagano. At ngayon sila ay nakakilala sa Panginoon. At dahil dito, pagdating po sa pagkain, alam po natin ang mga Judaismo na naging Kristiyano ay may mga alituntunin sila na namana nila na ipinagpatuloy po nila. Katulad halimbawa ng hindi nila pagkain ng mga karne, halimbawa ng baboy. Kahit na sila po ay naging Kristiyano na, ang mga Israelita pa rin talaga na nananampalataya ay hindi pa rin talaga sila kumakain. Wala tayong makikita doon sa scripture na ang isang Israelita na naging Kristiyano ay kumain na ng karne ng baboy. Kaya marami pa rin pa silang bawal. Ngayon, paano naman yung mga pagano na ito yung kanilang kinagisnan, kinaugalian ngayon? At the same time, makita natin na itinuturo ni Apostol Pablo sa mga unang mga talata na hindi nga sa magitan po ng pagsunod sa kautusan kaya ang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos, kundi sa biyaya ng Diyos sa kanya pong sa pakikipag-isa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya dito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, maliwanag na marami po silang mga hindi mapagkasunduan sa kahit sa pagkain na lamang,
Kahit alimbawa ngayon na lang sa Kristiyano, sa atin pong henerasyon, talagang mayroong talagang iba't ibang mga pananaw na gusto nilang ipilit yung kanilang pinaniniwalaan, pinaninindigan po talaga nila yun. Halimbawa na lang, pagdating sa rapture, maraming mga naniniwala na ang rapture ay yung tinatawag na pre-tribulation, na kung saan bago magkaroon ng matinding kabighatian, mararapture muna yung church, yung mga nananampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ay magaganap ang 7 taong kapighatian, 7 years tribulation. At yung rapture, yung mid-tribulation naman, sa gitna ng kabighatian, doon kukunin ang church. At yung post-tribulation naman, pagkatapos ng matinding kapighatian, saka pa lamang magaganap yung rapture. Pero may mas matindi pa ngayon, yung tinatawag na post-wrath, na kung saan talagang mas matinding yun. Marami pang mga iba na paniniwala. Minsan naman mayroong mga paniniwala na yung tinatawag na tanggapin mo kung ano yung kanyang gustong paniwalaan, ayos lang yan. Kung hindi niya gusto ito, ayos lang ito. So mga radical na yon na hindi naman it's compromising na. Ngayon, makikita natin dito si Apostol Pablo, ang in-address po ni Pablo, sabi niya, accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak, it's only vegetable. Meron talagang pagdating kasi na may mga radical na pag kumain ka niyan, ng baboy na yan, pag ikaw ay kumakain ka ng ganitong mga karne, bukod pa rito, may mga problema pa yan eh. Katingnan natin ngayon verse 3. Now in verse 3, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Who are you to judge someone else servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Wag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Ibig sabihin, come on, hindi dahil dito sa pagkain na ito, yung tao ay hindi na maliligtas. Hindi kasi yung pinag-uusap, it's not talking about the salvation here, that you lose your salvation, you are not a true believer, you are believer because you are eating this matter. May mga ganito eh. Tandaan po natin, bukod pa rito kasi, ang matinding problema pa rito, yung mga karne na ibinibenta sa market, ay minsan may mga ritual na ginagawa doon na kung saan ito ay inihandog sa kanilang mga Diyos, at hindi naman talaga Diyos, kundi Diyos-Diyusan. At kapag ka ito ay nasa market na, nasa pwesto na, nandoon na, yung mga tao talaga ay sinasabi pa nila yun na mga, the best ito, kasi ito inihandog talaga ito sa Diyos. Kaya itong karne nito, alagang-alaga ito. Ganon. So ito yung, ngayon, makikita natin dito na sa isang community, sa isang church, sila ay pagdating pa lamang sa pagkain ay hindi sila nagkakasundo. Kaya ang sabi ni Pablo, makikita natin dito bakit sinabi ni Pablo, kayo, mali kayo, dapat ito lang yung kainin nyo. Dapat tama sila. Ganun. Pero hindi, makikita natin dito, accept the one whose faith is weak. Sabi niya, ano ang ibig sabihin nito? Hindi naman nangangahulugan dito na si Pablo ay hindi siya
nagbibigay ng direct na command patungkol sa bagay na ito. Kundi, ipinapakita lamang dito ang higit na mahalaga, ang higit na mahalaga nga ay yung lordship ng Panginoon, yung iyong pananampalataya. Ngayon, ito, yung kanyang pananampalataya ay hindi pa ganun katibay. Ito naman ay matatag na, matured na sila. So, ang ipinapakita rito, mag-unawaan kayo rito kasi may mga radical minsan talaga na pinipilit yung gusto, ay hindi ka totoong mananampalataya. You are not really a believer kasi bakit ka kumakain ng ganyan? So kami, kung talagang ikaw ay totoo kang mananampalataya, dapat hindi mo kinakain yung ganito. So kaya sinasabi ni Apostol Pablo na huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Kaya makikita natin dito in verse 5 to 6, the Bible says, one person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Di ba? Pagdating the verse 5 sa Tagalog, tingnan natin. Pagdating dito, may nagpapalaga sa isang araw ng higit kaysa iba pa araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay nito. Pagdating naman sa araw na lamang ng pagsamba, dapat ang araw ng pagsamba, Sabat. Sabi naman ng iba, Sunday kasi, the day of the Lord. Kasi nga, ang Panginoon, linggo siya, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, Sunday. So, the day of the Lord. So, sabi ng mga Christian, okay, dapat Sunday. Kasi the day of the Lord, Sunday. Yun naman talaga, may nakasulat doon sa Bible na yung Sunday. Pero yung iba naman talaga, dapat Saturday. Saturday kasi nga, Sabat. Mayroon naman ng iba, yung Sabat ngayon, Sunday na. Pero yung word Sabat talaga, Sabado po ang ibig sabihin nun. Saturday yun, yung Sabat nga eh. Ngayon, mayroong iba naman, every day is the day of the Lord. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero kung titingnan po natin dito, pagdating pa lamang doon sa araw, sa pagkain, hindi po sila nagkakaisa. Hindi sila nagkakaisa ng paniniwala, ng paninindigan. Kaya, ngayon, ano ba sa tingin mo? Na nagpapahalaga sa isang araw ay kung makikita natin dito, ang Panginoon, ang gustong ipakita rito ni Apostol Pablo na okay, yung Panginoon ay hindi siya hindi naman nawawala ang iyong kaligtasan sa mga bagay na ito. Kaya ine-expect ni Apostol Pablo na lumago tayo at wag husgahan ang isa't isa dahil yung iba ay mahina pa sa kanilang pananampalataya, weak in faith. Accept them. Ibig sabihin nito, nagbibigay tayo ng unawa sa isa't isa. Ganito po yung ibig sabihin po niya rito. In verse 6 sa English, ang sabi niya rito, here, whoever regards one day as special, does so to the Lord. Whoever eats meat, does so to the Lord. For they give thanks to God, and whoever abstains, does so to the Lord, and gives thanks to God. So ngayon, kaya ang sinasabi niya rito, ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain yon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. So yung pagkain pa lang at saka yung araw, pagdating sa araw mayroong special day sa iba Pero every day, sabi naman ng every day is the day of the Lord. Diba? Hallelujah. So dapat talaga, sa araw-araw talaga ay mahalaga sa Panginoon. Sa pagdating sa Kristiyano. Amen? Yung iba kasi gusto talaga nila, hindi. Dapat Sabado, dapat Linggo. Yung iba talaga, hindi. Yung Sabado ngayon, yung Sabat, Linggo na ngayon. Come on, sabi ni Apostol Pablo, lumago tayo sa bagay na ito. Amen? Now, in verse 7, ang sabi rito, for none of us lives for ourselves. Okay? Alone. Alone. Specific yun. And none of us die for ourselves alone. If we live,
We live for the Lord. For the Lord. Laging pinupokus niya sa Lord. Yung Lordship kasi ang mahalaga. Lordship. The Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. We belong to the Lord. Now, here, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay para sa Panginoon, tayo'y nabubuhay, at kung tayo'y namamatay para sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa Panginoon, sa Panginoon. Yung ginagawa ba natin ito ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon? Nagbibigay ba ng kalugod? Nakakalugod ba sa Panginoon yung ginagawa natin? Sa ating kapwa nating mananampalataya? Yung mga mahihina sa mananampalataya, paano natin sila tinatanggap? Paano natin sila pinapatunguhan? Paano natin sila? He's not talking about compromising eh. Hindi naman niya tinutukoy dito yung basta, okay lang yan, okay lang. Hindi naman ganon. Lumago tayo sa bagay na yon. Hindi ka naman nananatili doon. Kung alam mo na ikaw ay nagkakasala pag ginagawa mo yung isang bagay, kasalanan na yun eh. Sinusumbatan ka ng budhi mo na, ginagawa mo pa rin, yun ay kasalanan na. Pero kung alam mo na yung iyong kapatid ay matitisod kapag ginawa mo yung isang bagay na yon, mabuti pang wag mo nang gawin. Meron nga minsan sa city, mayroon pong pagkatapos ng service kasi kalimitan, nung ako po ay naka-assign pa dati sa city, ay after service kumakain po kami. At mayroon pong masarap na nagluto eh. Ang luto ay munggo na may maraming rikadong baboy eh. Nagkataon yung araw na yon, ang message ko it's about the Son of God. At mayroon pong bisita na isang Palestino, na kaibayo natin sa pananampalataya. Ngayon, habang kumakain na, so umupo na kami, sinerve nila yung pagkain. Ang sabi sa akin, Pastor, masarap po ito, kain po kayo, baboy po yan. Nung inilapit po nila yung pagkain sa akin, sabi ko, bro, itabi mo lang muna yan. Ay, hindi po kayo kumakain ng Sabi ko, hindi, tabi mo lang muna yan, ibalot mo na lang. Kasi nga, mayroon akong katabing Palestino. Kinukonsider ko rin kasi yung kapwa ko, so hindi ako kumain. Binalot na lang niya. Nung kami nag-uusap lang, sabi ko, mamaya na lang. Pag uwi ko na lang, saka ko na lang kakainin mo. Kasi, kung alam mo yung kapatid mo na hindi makakabuti sa kanya yon pagdating sa pagkain, pwede naman nating ipagpaliban yun eh. Kaysa matisod siya, Kasi ang mahalaga kasi, yung salita ng Panginoon, yung si Kristo ay maipahayag mo. Kung hindi ka kumain nun, okay lang. Kung kumain ka ng yung iba ay hindi mabuti sa kanila, hindi ka naman nagko-compromise doon eh. Maging flexible lang tayo. Ang gusto ko kasi yung sinabi ni Apostol Pablo na, ang sinabi kasi ni San Pablo, ako ay naging hintil sa mga hintil, at ako'y naging Hudyo sa mga Hudyo. Anong ibig niyang sabihin dito? Ay kino-compromise ba niya yung kanyang pananampalataya? Hindi, mga kapatid. Wala siyang compromising si Apostol Pablo. Pero flexible siya. Alang-alang sa Ebanghelyo. Kung maipangaral niya si Kristo, kahit magsakripisyo siya, maipangaral niya lamang ang magandang balita patungkol sa Panginoong Hesus, willing siya na magsakripisyo sa bagay na yun. Ito yung gustong ipakita, mga kapatid. Hindi kasi laging ipinipilit natin, this is the truth, pero baka mamaya, malimutan na natin yung pag-ibig. The greatest of all is love. Yes, it's important to present the truth. Pero huwag natin kakalimutan yung pag-ibig. Mga kapatid, kasi baka mamaya, sa gusto nating isiksikan yung truth, malimot na natin yung pag-ibig. Dapat alam po natin ito kung paano natin balansahin without compromising the Word of God. Clear ko yan ha? Maging flexible po tayo without compromising the Word of God. Think about ang Panginoong Jesus. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Be wise like a serpent, but be gentle like a dove. Think about yung serpent. Anong ibig niyang sabihin doon?
Maging ano tayo, wise tayo, flexible tayo. Hindi yung sugod ka ng sugod, panindigan mo. Yung iba naman, pag pinipilit mo yung ganon, imbes na makinig pa sila, maimbita mo pa sila muli, hindi na. Kasi sa una pa lang, na-discourage na po sila eh. Kaya marunong po tayo dapat makibagay. Meron nga po nagtanong po sa amin minsan eh, kung pwede ba silang mag-church sa ating church, ganito yung kanilang buhay. Ang sabi ko, kapatid, ang church ay parang hospital. Welcome po yan sa mga may sakit. Sabi ko, wala pong personalan dito. Ano man yung buhay ng isang tao. Meron pa nga talagang nakipag-usap noon eh. Ganito yung aming buhay, ganito yon. Tinatanggap nyo ba kami rito? Sabi ko, welcome po sa church. Hindi naman kami ang nagbabago sa tao. Hindi naman yung alituntunin namin ang nagbabago sa tao. Naniniwala kami na ang nagbabago sa buhay ng isang tao ay yung salita ng Diyos. Tayo ay kinasangkapan lang lamang ng Panginoon bilang instrumento na ipahayag ang kanyang salita. Ang banal na Espiritu ang nagkukonbik sa tao, hindi po tayo. Tayo nga ay walang kabuluhang alipin walang kabuluhan. It's a great privilege na tayo ay magamit ng Panginoon sa kanya pong kaharian. Napakadakila na po yan. At isang napakalaking pasasalamat natin sa Panginoon sa kanya pong biyaya lamang. Na tayo ay kanya pong magamit upang maipangaral natin, maibahagi natin si Kristo na bagamat hindi tayo karapat-dapat. Kaya po mga kapatid, marunong tayong maging makitungo sa ating kapwa kung paano natin sila maabot without compromising the Word of God. Hindi natin kailangang i-sugarcoat. Pero dapat tayong marunong kung paano natin sila abutin. Di ba? Kaya nga ang sabi ko dati dito sa True Gospel Church, we don't have member in the church. We are all servant. Servant tayo rito. We are not ilan lang ang miyembro ninyo? You mean Brad, Pastor, servant. Kasi lahat tayo servant. Hindi dahil ikaw ay matagal na, mayroon kang hindi seniority sa church. Nagtutulungan tayo kung mayroong bagong dalo, kinukumusta natin sila, pinapanalangin natin sila, nakangiti tayo, hindi tayo yung nakasimangot. Tayo, nagkukwentuhan tayo doon, mayroong mga bagong dalo, nakakalimutan natin na. Ano tayo, maging hospitable tayo, Ganun po ang gusto ng Panginoon eh. Upang sa pamamagitan po nito ay maabot natin sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na atin pong may pangaral. Hindi yung una pa lang makita natin ay tayo, ang dami nating ipinagbabawal. Hindi pa nila kayang abutin yun eh. Ng kanilang pananampalataya nila kasi mahina pa. Pero hindi naman nangangahulugan nito na hindi mo ipangaral ang katotohanan. Di ba? Pagdating na lamang nga po, na-invite ako minsan doon nung isang araw doon sa Pinoy Arabia nga ni Mr. Bin Garcia. Nagulat ako kasi napag-usapan pa rin namin, sabi niya, yung sa tithes and offering, sabi niya, pagdating dito sa tithes and offering, Pastor, nasubukan ko ito, totoo ito, sabi niya gano'n, Ano po ba ang masasabi niyo ito? Sabi ko, ipinapangaral po namin yan sa church, sapagkat may mga talata, nakasulat na kinomended yan ng Panginoong Hesus. Pero sabi ko sa kanya gano'n, kapag ginagawa mo ang isang bagay na mabigat sa iyong kalooban, huwag mo nilang gawin. Kasi ino-offer mo rin ito sa Panginoon eh. Pero pag ginagawa mong isang bagay, maluwag sa iyong kalooban, gawin mo. Kasi malulugod doon ng Panginoon. Binigay ko ng halimbawa yung kay Abel tsaka yung kay Cain, di ba? Pareho po silang naghandog. Pareho silang naghandog eh. Isa yung farmer, isa yung shepherd. Nung papanahunang iyon, mas mahirap kang trabaho ng isang shepherd sa isang trabaho ng isang farmer sa isang shepherd sapagkat yung lupa dati na bungkalin mo ay kinurse ng Panginoon eh. So napakahirap yung kanyang ginagawa, pero naghandog din siya sa Panginoon at naghandog rin sa Abel, pero ang pinalugdan ng Diyos ay si Abel. Bakit?
Kasi nag-offer siya ng bukal sa kanyang puso, yung the best na kanyang binigay. Yung isa nag-offer din. Pero ang in-offer niya, hindi yung the best eh. Hindi siya kinalugdan ng Diyos, nagselo siya. Anong ginawa niya? Nakagawa siya ng masama. Sabi ko nga, kaya kapag ginawa mo yung isang bagay, gawin mo, maluwag sa iyong kalooban at gawin mong may pag-ibig sapagkat yan ay gagawin mo sa Panginoon. Amen? So dito natin makikita mga kapatid, sa Panginoon, it's talking about para sa Panginoon. Ha? Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ano? Yun ang sinasabi niya. Now here in verse 9, for this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. You then, why do you judge your brother or sister? Why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Sino yung for we will all stand before God's judgment seat? Di ba, hindi pag kumakain ka dyan eh. At hindi lang yan. Ito yung araw na dapat mong pinupunta, pero hindi yung araw na ginagawa mo. Hindi ka maliligtas. Hindi ka talaga mananampalataya kasi kung tunay ka. Mayroon pa ang iba eh talaga eh. Naging issue na ngayon sa henerasyon na ito na ay hindi ka pa talaga ligtas kasi hindi ka pa nabautismuhan sa tubig. Sinasama na ngayon yan, naging issue na. Pero makikita po naman natin mga kapatid na ang water baptism, very important sa buhay ng isang Kristiyano. That is it signifies the death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesus. Your public declaration, but do not add as a salvation, dinadagdag na para sa kaligtasan na ito sa iba. Para ikaw ay lubusang maligtas, kailangan ka magpabautismo sa tubig. Mayroong mga ganong mga masyadong pinapangunahan na yung salita ng Diyos na may misunderstood nila yung kung paano nila apply yung salita ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, huwag nating idagdag sa kaligtasan yun. Mahalaga yun. Napakahalaga na kung ikaw ay manampalataya sa Panginoon, dapat maluwag sa puso mo na gawin mo ang water baptism. Public declaration, you're telling to the world na ikaw ay, ito nga, maumuhay ako na sasabihin ko sa buong mundo na hindi ko kinakaya si Kristo, na willing ako na gawin ito, public declaration. Signifies the death, burial, and resurrection ng Panginoon. Mahalaga yan. Gawin mong buong puso yun. Pero wag mong idagdag yun na sa kaligtasan. Sasabihin ng iba, hindi ka ligtas dahil hindi ka nabautismo. Kahit magpabautismo ka ng 5 beses, may kilala nga ako, 5 beses nagpabautismo na sa tubig Pero wala. Sa bautismo ba nakikita? Sa buhay ito, it's about sa Panginoon. Kaya wag nating husgahan, mga kapatid. Amen? Kung kayo po ay may mga tanong, welcome po. Huwag po kayong mahiya. At kung luluobin ng Panginoon ay meron po tayong oras ay pwede naman nating sagutin. So, sino-sino yung mga nanonood ngayon? Who's watching right now there? Yeah. So, if they have any question, it's okay. Welcome them. Now here, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay, ngunit ikaw bakit hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Titimbangin tayo ng Panginoon. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya, mayroon pong magandang bagay kung paano natin sila kausapin, kung paano natin ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila nang hindi naman natin sinusugarcoat yung salita ng Panginoon. Pero huwag nating kakalimutan mga kapatid na mayroon pong pag-ibig. Nandun po yung pag-ibig. Amen? Now, verse 11, it is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. Every knee. So do it now.
than later. Kasi it's about time. So then each of us will give an account of ourselves to God. Each of us will give an account of ourselves to God. No one can escape about this. Amen? Every knee, every tongue confess. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Panginoon. Amen? Lahat aharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya nga kahapon na pag-aralan natin kung yung paano pagiging hindi unfair ang Panginoon, fair ang Panginoon, kung paano ang treatment natin sa ating mga pinuno natin, na bakit mahalaga na tayo magpasakop at ipanalangin sila. Ganon din naman ang mga namumuno. Bakit kailangan po nilang gampanan ang kanilang tungkulin ng mayroong katapatan? Sapagkat maliwanag na mayroon pong Panginoon na hahatol sa atin pagdating ng panahon at tayo haharap sa kanyang hukuman. Lahat ng bagay ipagsusulit natin. Nasubukan niyo na po mga kapatid na minsan kapag kayo po ay nanood po ng news, balita, at kapag ka napanood mo ang balita ay masyado kang na-disappoint ka, na masyado kang na-dismaya ka, na-discourage ka talaga ng husto dahil sa napanood mo, hindi ka tanggap-tanggap. Ako na lamang po, halimbawa, nanood po ako, hindi ko maiwasan hindi mag-comment eh. Bakit? Sa napanood ko, sipin mo kanina na yung investigation na ginagawa po doon sa Congress ngayon, sa Kongreso, na sa PhilHealth issues nga na pagdating po doon sa, think about it, yung consultant, binayad ay 29 million, 29 million the year 2018, tapos 2019, another 19.5 million. Sabi ko, consultant, ito nga, ikukonsulta mo lang ito, parang tayong mga doktor na, nagkonsulta tayo sa doktor, hindi pa kasama yung gamot mo dyan, hindi pa kasama yung service lang 29 million. Samantalang kung makikita mo talaga, ang daming mga nakapila sa PGH, maraming mga na-deny, maraming mga naghihintay upang sila ay magamot, pero ang daming mga, kung hindi mo maiwasan minsan na hindi ka madismaya sa mga napapanood mo. Kaya nga mga kapatid, ang pagtawag sa atin ng Panginoon na ipanalangin natin yung mga namumuno sa atin. Kasi kung hindi natin ipapanalangin sila, kita nyo po yung mga nangyayari. Di ba? Minsan talagang masyadong garapalan yung kanilang ginagawang korupsyon na ginagawa. Maliwanag. 29 million, 19 million, pwede ka na magpagawa ng hospital nito. Paano naman yung ating maraming kababayan na mga may sakit na nagmamakaawa na sila rin ay magamot, pero maraming mga nagpapayaman. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Ito po yung tungkulin natin na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Magampanan nila. Kasi pagdating ng panahon, hindi man sila mahatulan dito sa lupang ito, justice will be served one day, because maliwanag na sinasabi po ng Biblia, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ipagsusulit din nila sa Panginoon yan. Amen mga kapatid. Mahalaga po ito na tayo ay magkaroon ng tamang aral, pangunawa sa salita ng Diyos upang tayo po ay makapamuhay ng panatag sa mundong ito. Lalong-lalo na kung paano tayo makitungo din sa atin pong mga kapwa mananampalataya, sila man ay baguhan, matagal na, mahina o matured sa kanilang pananampalataya. Ang higit sa lahat, panatilihin po natin yung pag-uunawaan, pagpapatawad sa isa't isa, at yung pag-ibig. Amen? Kaya nga, therefore, let us stop passing judgment on one another. Kita nyo? Sabi San Pablo? Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus,
that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person, it is unclean. Amen? Very clear mga kapatid, di ba? Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Maliwanag, huwag tayong maging dahilan ng pagkatisod ng pagkakasala ng ating kapatid. At huwag na tayo humatol sa isa't isa. Dahil sa aking pagkikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi, ngunit kung ang sinuman ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa Kanya. Amen? So here, mga kapatid, sa verse 14, maliwanag na sinasabi rito na Huwag tayong humatol sa isa't isa at huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Pinaliwanag niya rito sa verse 15, he explained in verse 15, if your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Look at that. You are not acting. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Therefore, do not let what you know is good be spoken of as evil. Amen? Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba. Pag-ingatan mo, mahalaga yun. Pag-ingatan mo, ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba. Tiyakin mo lamang na yung ginagawa mo ba ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Ang ginagawa mo ba ay nakalulugod sa Panginoon? Ang ginagawa mo ba ay hindi nakakasama sa iyong kapwa? Ang iyong ginagawa ba ay hindi nakakatisod sa iyong kapwa mananampalataya o sa mga taong sa paligid mo? Specific ito sa pagkain na kanyang tinutukoy. Pero alam nyo, meron din siyang tinukoy doon sa una, patungkol sa araw. Baka pwede natin i-apply ito hindi lamang sa pagkain. Kung paano natin ipinamumuhay yung ating pananampalataya na alam nating mabuti pero hindi natin ginagawa. Kasi mayroong mga tao talaga na maaring matisod dahil sa iyong ginagawa. Paano kaya yung pagkilos mo, yung pananalita mo? Kasi nga, pinaliwanag na dito sa verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness. Think about that. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Pleasing to God. That is very important, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Di ba? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Yung iba naman, okay, ikaw ay concern mo talaga na vegetarian ka nga, maganda yan kung talagang vegetarian ka, kasi talaga mayroong mga vegetarian for the purpose na nahirapan silang manunaw sa kanilang pagkain nila, or bukod naman talaga sa pagiging health issues nila, o ginagawa nila sa religious perspective nila, panata nila sa Panginoon yun. Huwag mo silang hatulan doon, ginagawa mo yan, siguro hatulan siya doon. Di ba? Hindi. Sila kumakain sila ng karne, hindi mo yan. Mga kapatid, ang paghahari, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but its righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay,
kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Di ka nga kumakain. Ano, kapag nagdadasal ka, nakatalukbong ka pa sa ulo mo. Pero kulang ka naman ng pag-ibig. Hindi ka naman marunong magpatawad. Hindi ito yung totoo. Ikaw ay makamundo ka. Hindi ka marunong tumanggap. Nawala na yung pag-ibig sa iyo kasi yung buong akala mo, pag-ingatan mo. Mga kapatid, huwag po nating ipagpilitan yung mga ganung bagay. Baka nalin lang tayo kung gano'n. Nakalimutan natin yung pag-ibig na higit na mahalaga ay yung Lordship, yung Panginoon. Hindi ka nga kumakain, pero yung buhay mo ay hindi naman nakikita si Kristo. Hindi naman nakikita yung bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Amen? Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iniginagalang ng mga tao. Sabi sa English, di ba? Very important here. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Pleasing to God. Ibig sabihin, marunong kang makibagay, makitungo sa iyong kapwa, na yung bagay na iyong ginagawa ay nagbibigay ng kaluguran sa iyong Panginoon na umibig sa iyo at nagligtas sa iyo. Hindi mo hinahatulan agad-agad ang iyong kapatid, ang iyong kapwa. Kundi ito ay ipinagkakatiwala mo sa Panginoon na marunong kang umunawa na kung saan ay hindi mo naman nalalabag ang kanyang salita. Pwede kang magsalita ng totoo, ng nasa ayos. Pwede naman yun eh. May pagkakataon naman na open rebuke is better than hidden love. Pwede naman yun, yung salita ng Diyos. Pero mayroong ilagay po natin yung tamang pagkakataon, yung timing. Mahalaga din yun mga kapatid eh. The right time, the right place. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay. Tungkol sa matuwid na pamumuhay. Kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Clear? Self-explanatory. Let us therefore, diba sa verse 19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God. Do not destroy the work of God for the sake of food. The work of God, the most important thing is what? Do not compromise His word. But the most important thing is about the gospel, the Lord Jesus Christ, the message of salvation. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Yan, mahalaga yan mga kapatid. Diba? Kaya lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Makapagpapalakas sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Amen? Muli po mga kapatid, si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo pong pagsama sa atin. At hanggang sa muli, sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. Love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin,
forgiveness, and other Christian cornerstone.